Okay, may buntag. Buntag. Dahil ko ng Ginoo, no? Salamat sa message in song. No? Nagihalad sa ato mga choir. No? Especially kung pinagagana ni ato mga ates. No? So, dalaybon kaayo. Salamat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. So, karon sa kadakong kalipayan ng anak ko, ipakigbahin niya kaninyo ang pulong sa Ginoo. No? Pinagi ni nga sermon or wali. Sa puluhan, sa atong pagpamalandong is bound by the Spirit, obedience through suffering. Bound by the Spirit, obedience through suffering. No? Ginapos sa Espiritu Santo. Okay? O, kung sa man ang meaning ani, pagka matinumanon, pinaagi, o bisan taliwala, o luyo sa mga pag-antos. Okay? So, ang hakit diri nga, kita nga mga Kristohanon, magpabilin tang matinumanon sa Ginoo, bisan anaata taliwala sa mga pag-antos. Okay? So, ang atong tema, we will be talking about God's Spirit reveals sufferings. No? Sometimes, so wala pa na muabot, iyan na daan ng ipadayag ka nato, nga naay muabot ng mga problema. Naay mga muabot ng mga pag-antos. Naay muabot ng mga kasakitan. Apan pinigtanan mga igsoon, ipadayag kini sa Dios nga kanato, dili aron muhunong ta sa pagpangalagad kaniya. Inay aron pag-andam kanato, no ingon nga mga katawhan niya nga mas himayaon pa gyud si Kristo. Pinaagi niini nga mga pag-antos. Amen ba? Amen. No? Kaya naay mga tao na dati ka madumunan, no? Na mabuotan lang o masakit. No? O mabuotan lang o mapriso. O mabuotan lang o madisgrasya. Mabuotan lang o dagko ng mga problema mga igsoon. And that is why kita, pardon me, sa kinabuhi, because kini din pag-antos mga igsoon, mauni ang muumol ka nato aron mas mahisama pagyunta sa atong Ginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, muna itiman ka ng Tuhan. So, dinhi, ang problema ng God, no? We always equate, no? We always equate suffering. No? We often equate warnings with prohibition. Kung naay mga warning ang Ginoo, ako dang isulti ninyo ang konteksto sa atong nabasa karon. Si Pablo padulong na unta sa Jerusalem. Dayon duha ka higayon nga gibabagan siya kay ang nagbabag niya sa atong nabasa, di ba? Na nagsulti niya na, uy, nakay pananaw ng Ginoo nato nga habang ka sa Jerusalem. No? Either mapatay ka or mapriso ka. Pero naay misteryo nga akong isulti ninyo. Katong propeta ikaw, naibaluan niya unsa ang propesiya. Pero nasayop siya pagtino sa kabubuton sa Ginoo. This is a big lesson kanato. Wala nagpasabot nga kining tawhana ni prophesy bitaw nimo. Nya tinuod gyud. Pero wala nagpasabot nga tungod kay natuman ang iyang propesiya, nakasabot na siya sa kabubuton sa Ginoo. Muli nakita diri kay nga naman ang kabubuton sa Ginoo unsa? Nga muuli gid si Pablo sa Jerusalem. Kabubuton gid sa Ginoo nga madakpan siya didto. Kabubuton gid sa Ginoo mga igsoon nga mapriso siya. Kay tungod sa pagkapriso, mas managhan ang mga magtotoo. Pero ang propeta wala kabasa ani. Iyang tampugnan si Pablo, kung gitugnan niya o nadayon, nahimo siyang magpadampuso sa iyang pagpugong, lagmit, no? Dili mo kaya pag yun ang Ebanghelyo sa kinabuhi ni Pablo. And that is why mga igsoon, kita, sometimes, naay ihatag na nato ang Ginoo nga mga tahas. And then, kini nga mga tahas, lisod kaayo sa gubangon. Lisod kaayo, labangon mga igsoon. Dili ta mo atras. Kung naay mga pag-antos,
na yung mga hagit sa kinabuhi, ato yung suumon mga igsuon. Tungod kay kauban kini, kabahin kini, aron maumol ang atong pagkakristohanon o mahisama diha ang Kristo. Dinhi mga igsuon, ang problema right now is misinterpreting God's warnings. No? Na yung mga warnings ang Ginoo nato ay no na no? Kami ni Ate May naging very sensitive namin for this past 2 years sa mga warnings sa Ginoo. Nabi may madetect, sensitive na yung kaibigan. So I know, kamo na bilang mga binikanan, na yung mga warnings. Do not ever overlook that warnings. Na yung mga natay, mabantayan na laking yun. Dahil ang feeling, Lord, ipaklaro na ko unsa ni. Kulbaan ko. Ipaklaro ni Lord unsa ni. So dapat we should never misinterpret God's warnings mga igsoon. And sometimes tungod kay murag dai kuan ang naay muabot tayo ng problema unsa kasagaran na sa tuwa. Labi na yung mga circle. Usually ang circle na muikyas, no? Muikyas sa mga patantos. We should never avoid hardship. Ato ning suumon. Kaya kung avoid tag hardship, it reveals what? Pathophobia. No, hadlok ka. Magantos. No, so you will compromise para di ka magantos. You will compromise, you will lie. Mangilad ka. No, para di ka mauwawan. No. Kung tungod ani, ma-misunderstand na, masipyat na sa pagsabot sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So kung naay mga problema, no? Labi na ako nabantayan rin. Katong mga ang nagsugod o problema, mauna na yung unang mudagan. Kung imo nang isugdan, ikaw yung tapos anak. Amin ba may son? Imo ba yung isugdan? Yung pag ando-ando, aso naman to siya. Okay? Pero din, sa itong kinabuhi, mga igsoon, kung ang Ginoo o naghatag na itong problema, siya po'y matapos ni. Kung iyan yung himuon in such a way, kung matapos na ni, mas maligpon pagyud ka. Mas mahisama pagyud ka ni Kristo. Kung mas matantang pagyud ang atong mga kahuyamon, mga igsoon. That's why did he, ang solusyon mo ni. Ang solusyon ani is God's sovereign will. Hindi ta dapat mahadlok sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung kabubuton sa Ginoo nga mauwawan ka, so be it. Kung kabubuton sa Ginoo nga mapasakitan ka, so be it. As long as kabubuton sa Ginoo. Amin ba? Kaya kung kabubuton sa Ginoo, para yun sa atong kaayuhan. So God's sovereign will is never thwarted by suffering. Dili tungod kay nag-suffer ka, dili tungod kay natay problema ingon nga magtotoo. No. Wala na ang Ginoo sa tuwa. Naana dito sa mga drug lord, naana dito sa mga kriminal, naana dito sa mga way simba. Dili na nagsuman. Suffering morning the recipient ang Catholic. Gitawag ni nga stigmata. Ano nakadungog mo sa termino na stigmata? Ang suffering, ang pag-antos o itimailhan sa usa ka tinuod na magtulog. Okay, sometimes we misunderstood. No? Tatawa ko, no? Nagto kay kong grado, nilampos ko sa akong eskwela, na nadato ko, no? Mawa ko'y pangalagag sa Ginoo. No. Daghang mga pride po sa si Hitler, genius to. Hitler, Mussolini, Marcos Sr. is a genius. No? Ayaw mo pa na kung against ko, Marcos, I'm an Ilocano in my father's side. No? I'm just telling what it is. Sa mother's side, doon ko sa Ilocano. Sa mother's side, doon ko sa Dalawenyo. Okay? So din mga igsoon ba nagpasabot nga tungod kay ikaw bright ka, no? Ang Ginoo na ani mo because daghan mga bright nga evil genius.
Daghang po'y mga dato nga walay pakialam sa Ginoo. And that is why kita mga igsoon, nagpasabot nga nasa sa pag-antos, wala na nato ang Ginoo. Rather, kini ang timailhan noon nga bisa na sa pag-antos mga igsoon, nagpabilin ta nga sa masinulundong sa Ginoo. God's sovereign will is not thwarted by suffering, but rather what? Accomplished through suffering. Tinundo mo sa kinabuhi ni Joseph? Ha? Gibaligyan siya, no? As a slave sa mga Ishmaelites. Unya, gibaligyan na po siya sa Egypt as a slave dito sa kang Potiphar. Then gipasinganlan siya nga nanlugos. Tungod ato na priso siya. And then pinakatuig siya dito sa prisohan. And then hangtod gihawas siya sa Ginoo. Ngadto sa balay ni Paraon. And then katapos-tapusan naluwas niya ang iyang pamilya gikan sa gutom. And then perting uwawa sa mga igsuon. No? Unsi ka mga lalaki nga igsuon. Yung may pasaylo account ko. Kung sa ito ba kinusip? You intended to harm me, but God intended it for good, for the saving of many lives. Nakarelate mo namin? Relate tayo mo kamay? Would you imagine that God, people would intend to harm you, and God would turn it into blessings. God would turn it into good, my soul. And that is why God's sovereign will is not thwarted. Muna si Pablo, bisag di na siya, uy, nagkipakitaan din ko sa Ginoo ang pananaw karo nga mag-suffer din ka kung huli ka Jerusalem. Ayaw din adto Jerusalem. But no, iya yung sukumon because this is the will of God. Mga soul. So, pagkutana din did Paul disobey God's will? Absolutely no. Iyang gituman ang kabubuton sa Ginoo. Sama ni Kristo. Si Kristo kabalo naman siya. Nagpumuadto siya sa Jerusalem, tatpon yun siya. Pero wala siya nagpatinag. Diadto yun siya malaigso. Because he wants to do the will of God malaigso. So ang tulo ka punto nga gusto na akong i-share, hopefully magdadaro na ito. Una, Spirit-led warnings reveal suffering, not prohibition. No? Dahil mga warning ang Ginoo sa atong kinabuhi, nagpakita lang ni nga magantos ka. Apan, dili kini babag aron mutuman ka sa kabubuton sa Ginoo. Amin ba? Dili ni babag. Daghang mga pag-antos mga igsoon. No? May mga pag-antos nga ma-disappoint ka sa imong children, no? Pakyason ka sa imong mga anak, may mga pag-antos nga pag-away mo sa imong mga pamilya. Apan kining tanan ng mga pag-antos mga igsoon, dili ni babag aron dili na ta mosunod sa Ginoo. Dinhi the Spirit, tanaw na to ang verse 4 and verse 11. Ang ingon din sa verse 4, sa nakita na namo ang mga magtotoo dito, nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana, pinaagi sa gahom, sa Espiritu, isultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. Could you imagine? Ang Holy Spirit, nagpakita nila na, uy, mag-antos ka dito. Holy Spirit na lahat. Yes, sakto ang inahang understanding na mag-antos si Pablo, pero sayop sila sa interpretasyon. Wala nagpasabot na mag-antos si Pablo, di na siya mag-anto dito. Kaya nanlan yamon siya mag-anto. Because the Spirit accurately foretold Paul's arrest. Sa 11, ano na ito in verse 11 mga igsoon? Midoon siya kanamo o gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang diin o kamot o miingon. Bao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Again, Holy Spirit. Ang tag-iya ni ining bakusa, gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem. Sa ingon ni ining pagiha o gitugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo. Mga igsoon, the disciples misapplied the prophecy as a command to avoid danger. Morning, sayop sa uban ng mga charismatic. Okay?
Wala nagpasabot nga nagpropesiya ng tawhana or nag-speak in tongues. Makapasa na ni sa kabubuton sa Ginoo. Kabalo mo, unsay qualification para makapasa ka sa kabubuton sa Ginoo? Spiritual maturity. Amen ba? Dili spiritual gift. Dili spiritual gift ang qualification aron mabasa nimo ang kabubuton sa Ginoo. Bisan ang pagwali. Wa ta pasabot nga bayo ka muwali mabasa na nimo ang kabubuton sa Ginoo. No. You need to have spiritual maturity. And that is why kita mga igsoon, there is a grace point. Kung gusto nato nga mabasa gyud nato ang kabubuton sa Ginoo, kailangan makabaton ta og sa spiritual maturity. Pagkahamtong sa espirituhanon. Okay? Pagkahamtong sa espirituhanon mga igsoon. And dinhi ang atong insight no ang lesson nato, God's Spirit prepares us, not misleads us. Kung tinuod nga nagpakikistorya ang Espiritu sa katao, sa inyong kinabuhi, andamon kaniya, dili kaniya i-mislead. Di kaniya i-mislead mga igsoon. Rather, He will prepare you to make decisions. No? So, I pray, naaba nato ang Holy Spirit mga igsoon. No? Sabi na sa atong mga anak, importante ka na to make spiritually mature decision making. No? And that is why gugol kayo. No? Dili kayo kung kuhaan sa detail. I am always grateful kung makita lang ko ang mga kabataan ninyo, labi ng mga minor, when I see them in their eye, and I can still see innocence in them. And I have seen some na po ko nakita na wala na ang innocence. Na mga kabataan na naapa ang innocence, na mga kabataan na wala. And I pray na magpabili na because ang lugar na anak, dili ang pastor. Kundi kamo nga mga pastor sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Amin ba? Amen. No? That's why God's Spirit prepares. Wala nagpasabot na kami diri sa praise team, kinaami diri nagbaro, spiritually matured na ni. Wala diri sa atong simbahan, kung naan ma-detect na spiritual immaturity, pahuway sa kyunta. Anay. No? Pahuway na. So, pero kung imo yung ipugos to the point na mamakak ka, mga igsuon, imong ginabutang sa peligro ang atong simbahan. Mga igsuon. And that is why, kung tinuod nga na ang Holy Spirit din nga simbahan, it will prepare us, not but mislead us. It will never lead us into wrong decision. Mga igsuon. Ikaduha mga igsuon, human love often resists God's hard providence. Ngunit problema diri sa tuwa. Kung sa man ang gugma sa tao, mauning mupiog sa mga istrikto, pag-istrikto sa Ginoo ba? Ang meaning anong hard providence ka lang, mag-istrikto na bitaw ang Ginoo. Mubuan ta, nalabi na kung para sa atong mga anak. No? We will compromise. Because human love. Dapat ang mga ginikanan, dili human love ang atong pahiranon. Ano ba? Kung sa lago ka? Gugma sa Ginoo. Gugma sa Ginoo. Mga iso. Tanaw na to diri in verse 12. Ingon diri sa verse 12, mga igsoon, sa among pagkadungog niini, kami o katuban nga dito, mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya muadto sa Jerusalem. Kumasay ng gugma. So, yes, naigugma lagi sila, pero kung nagbadaogon sila sa pagpugong kang Pablo, nasupak ni Pablo ang pabubuton sa Ginoo. So sometimes, kining atong gugma dito, human love, sa kinikanan, sa mga kuhan,
Okay? Sa igsuon, tungod ani mga igsuon, dili na noon makahimo sa kabubuton sa Ginoo. Kaya nga naman, di tagadahag istriktohon ta sa Ginoo. Si pastor lang ako istriktohon. Hindi lang kita. Ang Ginoo ayaw. Loy ba tayo? Bata pa ba? Anak ba anak? Pero sa baka, human love often resists God's providence mga Diyos. The disciples' concern was genuine. Ito ang ilang concern. But their counsel conflicted with God's sovereign plan. No? Di konfliktan kini mga Diyos. That's why ang atong insight, ang atong lesson, love must be submitted to God's purposes. Ang atong gugma dapat mailaw sa usa kabubuton sa Ginoo. Okay? Ako ay mga tunggal at mga kapatulonan. Ang bago nilang hiling na kuadron na duawanan na dihatapin sa kuan. Island Central mo. I must tell you, na ay mga dapit diha sa Island Central Mall, na kung musuot ka diha, kung minor ka, kaya nang namin mo, kung guardian. Pag musuot ko ka diha, aside sa guardian, kaya nang ang guardian, ang parents, kabalo, sa sitting arrangement, sulod diha. Kaya ba sila makatupad ka diba o diha? So dapat ang tupag yun mo, guardian yun. Ang dili kang ingana, kung ka lang imong isudlan, nakakitanaw, ang imong pagkatanaw, sibok sa imong pangidaron. O dili kang kay sibok sa imong pangidaron, ang imong guardian, maoy mo pasabot. Unsa na diha ang imong nakita? Manong nagkising naman na sila. Yung sa imong dapat sa guardian, ay nga naman nila. Mugawas ta. Kaya dili pa ni mao ang edad na dapat makakita ka aning-aning ba mga igsoon? However, musulod sila dito wala guardian, wala kabalo mga ginikanan. Okay, wala mo explain ka dito kung sa gigamit nila ng ID nga nung nakasulod sila as minor. Okay mga igsoon? Do we know this? Love must be submitted to God's purposes. Dapat, kung tinuod nga nahigugma ta sa atong pamilya, kini atong gugma, ipailawon kini sa kabubuton sa Ginoo. Bisag TV mo rin gihapon. TV. Mo na MTRC? Okay? Mo ingon na gamit ang MTRC na, oy, ang atong programa ay nagtatog gabay ng mga magulang. So, meaning, taparan tayo ng imo. Dili mo ito natanawan, uyab sila, ano sa mga mga? No. Or else, because of this, because of social media, mawala ang innocence sa atong mga kabataan. May innocence ra. What if mawala ang ilahang pagkaulay? At early age, di na sila ulay. Because it starts from losing innocence, and then next is losing purity. Love must be submitted to God's purpose. Amin ba mga igsoon? Ikatulo, Christ-centered obedience embrace sufferings ng igsoon. Ang tinuod nga pagiging matinumanon sa Ginoo, gagsunod niya ang sufferings. Kaya ba mo sa sufferings? Dili lang yung sufferings na nakay-problema. Ang sa sufferings is that imong pugnan ang imong mga pangandoy. Imong pugnan ang mga gusto unta nimo makabot kay para sa imong
panglawas para sa imuhang kwarta. No? So kung para kuan, example kami ni Ate May, no, sige lang yun yung dugaw ron kada gabi. No, kaya nagplano man may mupalit og motor next year. No? Kaya akong motor, ubho naman, umusaka dito sa bridge. Lumuha na naman, kailangan, you need to have to suffer. Kailangan, mupili ka sa imong paliton. Para mga ison, makatabang ka, o para po, mupalampo ang simbahan. This is what we call Christ-centered obedience, embrace suffering. Tanalan ang verse 13. Verse 13, mga ison, sa ikinong sa pulong sa Ginoo. Wait sa apan nitubag siya, nganong naghilak man kamo o naghatag ka na kong kagugon, andam akong mabilanggo. Okay? O bisan patyon pa ako dito sa Jerusalem. Tungod o alang sa Ginoo na si Jesus. He is willing na musumasong sa suffering. He is willing na musumasong sa kalisod. Bisan pa sa kamatayon na iso. Okay? You need to understand na tungod kayo nasayot ka, ang imo na lang ipadayon. Pagtanin yung Nixon. Example ako, nakakita ko diya, 100. Yung Christian ka ba? Nakakawat na magyot ko. Ako na lang yung gumagan. 200 na magyot, ako na lang himaw 1,000. Kaya nakahinayap naman. Hindi man tayo nga ng mga Nixon. Ano ba? Walang pasabot na nakahinayap ka, imo na lang yun ng kuanon. Kung naay panahon sa imong pagpakasala, gidisiplina ka sa Ginoo, gipahinangnuan ka sa Ginoo. Undaw ka na. Ano ba? No? This is what we call Christ-centered obedience, embrace suffering. Bisang pag mauwaman ka, bisang pag wala na kay lady. Okay? I remember before mga eksuan, no? Kadong ko ulit niya. Ako'y plate niya, plate ako, 100 ba? Ano din na, siguro kusulti, kasi tag-iya ani. Ano kayo ko, luuya po sa nawatan na ni mo. Ano nga ko, kinsa may nakuhan, tukod mo na agi nawatan. Akong gihatag ko niya, naglakaw ako pa ulit. O ako ba, wala na ito, yung isulti pastor, para magkasakay ka, nakayayan na nakasnak pag-iw ka. No. This is not how God-believing people works. Amen ba? This is not how we do things. No? Christ-centered obedience. At ang pagkakita, ni Ate May sa pitaka, sa tunawad na, 500. Nabi ni Hong na ako na. May nalang ito, dawat naman nila na ikawat ko. Ang dawat na ito nila na sa pagkadangag ba? Ang pagkadangag, ayun na lang. Hindi na lang sa timay na. Bulsa na lang na. Nabi ni Hong na isa. Bisag pastor na tanay mo, Hong pa ko. Pwede mo, no. This is not how we do things. Amen ba? Amen. So dito nakita, hasta ang sinsinyo, pinakabuok. Pinakabuok ang 50, pinakabuok ang 200, pinakabuok ang 100. Because Christ-centered obedience embrace what? Sufferings. Ngunit din Paul's readiness echoes Christ's resolve. Ready siya mag-ano sa Mason para sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Obedience is not measured by safety, but by faithfulness. Akong baligon, obedience is never measured by safety. No, kung okay na mo, di na kabutuman, but rather by faithfulness to God's Word and to God's will. That's why atong lesson, true discipleship, embracing suffering as participation in Christ's mission. Tungod adto, mas nadaghan pa yun ang mga magtututo. In application, mga igsoon, to the church, God may call us into costly obedience. Unang ka David, I will not offer anything that cost me nothing. Dito ko mo
gasto yun ang pagpangalaga. Gasto sa panahon, gasto sa pagbati, gasto sa ugtas, no? Gasto sa imong kusog, sa imong kwarta, sa imong talento. Kaya nga naman, mo man ang pagpangalaga. Wala na'y ginansya diha. Ang ginansya nimo, mao nga nahimo kang anak sa Ginoo, ug di mo siyang ikauban dito sa walay katapusan nga gihatod. To the church, God may call us into costly obedience. To individuals, kanato, when trials come, remember Christ. Kung may mga pagtantos, hinumdumi si Kristo. Hinumdumi si Kristo na iso. And that is why ang gospel connection nato, Christ's obedience through suffering secures our salvation. Tungod sa pag-antos ni Kristo, naluwas kita. Could you imagine kung wata maluwas? Kung wata mag-antos si Kristo, mga iso. Okay? Kung di mo siya nga, ay nagamay, balik na lang mo dito. Kapuya nato eh. No? Then wala'y kaluwasan. That's why in conclusion, mga igsoon, kung na mga pag-antos, and then kay danglani mo na mutuman sa kabubuto sa Ginoo. Trust God's will. Saligi ang kabubuton sa Ginoo. Not avoidance of suffering, but the glorification of Christ. Nagundiin si Kristo mas mahimaya pa sa imuhang mga pag-antos. Na si Kristo mas makita pa sa imong kinabuhi sa imong mga pag-antos. Kaya gano ang mga bili magtotoo, mangumparar kita. Mangumparar kita mga iso. Moingon kita, sige kag simba pobre ra mangyapon ka. Sige kag simba na unsa naman ang nang imong pamilya. Kami diri, wala man kita tabakan ng tao. Nangadato man. Trust God's will. Not avoidance of suffering, mga iso. But what? The glorification of Christ. Di lamang mahimaya si Kristo sa imong kinabuhi, mahimo pagyung kang sama ni Kristo diha sa imong mga pag-antos. Amin ba? Amen. Ang Ginoo magkapatid ng panalangin sa ibalang ng puno, sa diyan kini sama pamatian o pamalandungan. Kung karon mo lahos na ta sa atong pagsalusalo sa balang panihapon, sa dili pa, akong pagkabasahon, ang unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23, nato sa 30. 1 Corinthians chapter 11, verse 23, nato sa 30. Ang pulong sa Ginoo nagakanayon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an ng akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug Ginoo. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa o miingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, o sa matag inom ninyo gikan niining kupa. Gisangya ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo. O inom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug kunya mukaon sa pan o moinom gikan sa kupa. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inikaon niya sa pan o iniginom gikan sa kupa. Siya ang nagpahantag og silot sa iyang kaugalingon. Mao hinungdan nga daghan kaninyo ang nagpasakiton ug nagpadayon ug daghan ang namamatay. Apan kung susihon muna nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan
kini mao'y pagpatod lamang kanato aron dili kita mahiapil in silog niya sa kalibutan. Atong ito pa atong mga ulo makabuta. Balaan ang mahal, susiha mahal ang atong kasing-kasing ka. Nagtanga ang bisan kung sa nalaman na nagpabilin sa among kinabuhi. Pinaabi sa habilin na dugo sa among Ginoong Hesus. Munari kami na mahal, ubibyuhin kami. Himuin kami tagos na pakikambit sa imong balaan na kalibutan. Aron mas malikon ang among pagtuo, pagsaling, paglaho, pagkibugma, o pagpangalagan. Ikaw mo may maya mo pasibukan. Sa ngalan ni Kristo ang Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ako, ang iyong si Elder, o si Brother J. Mark. Ikuha niya ang pan, nagpasalamat siya sa Diyos. Kanya niyang ipikas-pikas kini, o gihatag kanila na nagingon. Mao kini ang akong dawas na gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini aron paghandog na atong mauno. Human sa palihapon, ikuha usab niya ang tupa. Nagpasalamat siya sa Diyos. Ihatag niya kini kanila, umingon siya, kinigupa, mao ang bagong kasabutan sa Diyos. Inimanan sa akong dugo, magikula, alang kaninyo. Ato mingon. Magambot ka, balaan, gumang ng Diyos. Salamat Ginoo sa simbolo sa imong dawas o sa imong dugo na gigula nato sa pagkabang. Inaot pa kini spiritual, makapalikod ka lang sa among pagpangalagan, sa among relasyon diya kanimo, o sa among paglatong sa imong pagbalag. Hindi ka na ang ginaampo sa ngalan ni Kristo na among Ginoong maluluwas. Amen. Amen. Ang bigod na atong iuli ang mga tupa. So, akong hanggang sa ito.